Hello? Hello? Hi, good morning if you are in the Philippines. Hello po, good morning po. I'm from the Philippines po. Pero islang ha? Islang. Kaibigan, iniislang tayo. Pusang gulo. What's your name? You can call me May po. May. How do you spell your name? With a Y or with an E? Y po. Y. M-A-Y. Okay. Just like the month of May. When I was small. Alam mo itong kantang to? And Christmas trees were tall. Alam mo to? Yes po. We used to laugh while others used to play. Tuloy mo nga. Hindi ko po memorize yung Don't lyrics. ask me why. Time has passed us by. Someone else who didn't find a way. Hindi mo to alam? Hindi po. Sorry. Now we are tall. Ilan taon ka na ba? 37 na po. 37? Charot-charot na lang, hindi mo alam! Taga saan ka ba, ma'am? Sorry po. Taga saan ka ba? Negros po. Negros Oriental. Oriental. Yes po. Double R ba yan? No po. Single R? Yes. Okay. O-R-I-N-C-A-L. Check ko lang kung alam mo. Ayan. Okay. Anong ginagawa sa buhay ni May? Currently working as a VA po. Oh, really? Yes. Oh. How long have you been working as a VA? Since 2018 po. Oh. It's been 8 years now. There's a couple of years more to go before it's a decade. You find a job fine? Sorry po, hindi kita maintindihan. Sorry. Ako din hindi ko rin maintindihan sarili ko eh. Sabi ko lang, do you find your job fine? Yes, very well. Oh, I'm British. I'm English. Are you clients from the English part of the world or from the US of A? US po. Okay, mali yung diction ko. Okay na yun. May asawa na ba si May? Yes po, I'm married. Tsaka I have one daughter. One daughter. Ang ganda ng, alam mo mag-DJ ka. Huh? Hindi na to. You have a very, very good intonation. Sir, thank you po. Yes. Pero hindi bagay sa akin. Once upon a time, I've been a manager. I know how to Hindi yata yung bagay sa yeah. Oh, maganda. You have a very, very clear speaking voice. Oh, thank you po. Hindi maarte. Mag-apply ka sa radyo. Diba? Baka baka hiring yung Coop station, ha? Yan. Iba na lang pala. Sige, anyways, may anak kailan? Anak mo? Isa lang po. Ilan taon na? 14. 14. Malaki na, na. Maaga-aga tayong nagkaanak. Pero, hindi maganda yan kasi malapit ang generation ninyo. Yes po. I married like around 21 years old po. You knew exactly what you want when you were 21? Yes po. No regrets. Congratulations. I'm so happy for you. That's Thank you good. po. Okay. Isa pa lang anak nyo. Yes po. Okay. Ba't ka napatawag sa akin, ma'am? It's not about my love life, pero it's about my friends lang po. And sorry, pero kinakabahan kasi ako eh. Meron kasi akong 3 friends. Tapos, tawagin na lang natin yung isang friend ko na A, tsaka yung second friend ko na C. Kasi baka nakikinig sila dito sa station niyo po. Hindi to station. Sorry. I appreciate that you feel like it's a radio, but it's not a radio. It's live stream. Sorry. But it's okay. Sorry naman. So you have friend A and friend B. Okay ba yun? Yes po. Yun na lang po. Okay. So, both of them, co-worker ko po sila. Kasi before, we work in a call center dito. Tapos, after ng call center, nag-resign kami. Tapos, nag-work kami as a VA 2018 po.
And then, we've been so close talaga. Like, yung mga problema, sinishare namin sa isa't isa, ganun. And then, I think, si friend B, mayroon siyang boyfriend. Tapos, ayaw niya sa amin. It's not just me, but also with our friends before sa BPO. Ayaw sa'yo And nung then- lalaki. Yes. Including the friend A. So ikaw yung friend, tapos Yes, friend A, friend B. Yung friend B nagka-jowa, ayaw sa inyong dalawa ng friend A. Yes po. Okay. Almost sa amin lahat. Actually, kasi marami kasi kaming friends kasi like around more than 10. Tapos kaming tatlo lang yung natira. Like yung other friends parang nawala lang bigla. Bakit ayaw Kasi sa'yo when ng lalaki? I think it's because yung friend B kasi kapag mayroon silang problem, the friend B pumupunta sa akin para maghingi ng advice, ganun. And then... And your advice is always... always, of course, neutral lang po talaga. I don't give advice like yung parang dapat ganun, hiwalayan mo siya, ganun. I always give advice like, for example, like yung financial nila, like sinasabi niya sa akin na all over, yung salary niya, binibigay niya sa boyfriend niya, tapos wala niya titira sa kanya. So sinasabi ko sa kanya na, you should save for yourself because in case pag wala kasi siyang family dito sa amin. So yung family niya nasa Mindanao. Sinasabi ko sa kanya na if ever mawala yung or maghiwalay kayo, at least meron kang backup. Yung sinasabi ko. Tapos yun sabi ko sa kanya, dapat meron kayong your own finances. Tapos nakita yun sa chat ng boyfriend niya, yung nagalit kasi para bang sinasabi niya bakit nang hihimasok ako sa family nila or sa relationship nila, ganun. So, but I know naman na I think it's because I feel ko kasi baka may mali ako doon kasi nang hihimasok ako for ganun. Pero my advice is just for her own sake naman kasi si friend A ganun din yung tingin sa sa kanilang relationship. And then after yung bang dun, away nila may kinalaman sa pera para yun ang advice mo? yes, kasi yung okay. si friend B kasi yung money niya kasi yung family ng guy is nakikinabang din. So sabi niya nahihirapan din siya ganun. So yun lang yung advice ko. I think meron din siguro akong mali So doon. magka-live-in sila? Yes, live-in sila. I think they've been living in there for almost like more than 10 years now. Ganun. Oh, so they have their already, kumbaga yung dynamics nila sa family, Yes. naka-set up na. Yes po. And May then anak sila. Wala po. Okay. Tapos, yun po. Yung mga advice ko is neutral lang talaga. Wala namang, siguro, hindi ko naman siya sinasabihan na hiwalayin mo yan. Ganun, Okay, ganun. then why would you say na kami kasalanan ka? Anong part dun yung kasalanan mo? I think it's because parang dapat siguro hindi ko na lang yung kasi parang na-blame ko yung self ko na yung nagkamali ako na baka yung message ko baka mali yung understanding niya ganun. Kasi ayaw ko kasing mag-away kami ganun kasi importante si A and B sa akin. So ayaw ko namang masira yung friendship namin just because of that. So but hindi naman yan yung reason na yung call ko kasi Papa Jack. Hindi yun ang reason. Ang haba ng intro mo dun, pero hindi pala yun ang reason. Okay. Gets. Sorry, medyo mahaba kasi. Gusto ko Okay lang lang. explain ang anong nangyari. And then after that, nag-VA kami. So si friend B nagka-VA. Nirefer niya ako. Nirefer ko rin si friend A. So kami tatlo magkasama sa unang work namin. Ganon. And then, eventually, si friend A, nag-resign siya sa old work namin kasi meron siyang new work na. So, after nun, yung si friend, kaming dalawa ng si friend B, parang na-promote din si friend B, ganon. Tapos si friend A, sabi niya, gusto mo bang mag-apply dito sa work ko, sa VA, ganon. Sabi niya sa akin, sabi niya, kaya mo bang mag-double job, ganon. So, sabi ko naman, yes, kaya ko kasi yung work ko naman sa old work, hindi naman ganun kahirap, ganun. Kasi nag-manage na ako, so pinasok niya ako. I think this was 3 years ago. Ano? So, 2 years or 3 years ago? 3 years ago. Ano pa? 2? Moving 3 years ago. 3 years ago. Ang dinig ko 3 years ago eh. Ano yun? No. Sorry naman.
kinakabahan kasi ako, hindi ko sa marunong mag-Tagalog po. 3 years. 3 years ago, Okay. na-refer niya ako dito sa work na second job. Ganun. Okay. So magkasama na kami ni friend A. Tapos, after a year, si friend B gusto niyang pumasok dito sa new job namin. And sinabihan ko si friend A, sabi ni friend A na baka hindi niya makaya kasi meron din siyang work. Ganon. Sabi ko sa kanya, baka makaya lang niya kasi hindi naman ganon kahirap yung task niya. So pinapasok ko siya. So Okay. nakapasok siya sa second job. Oh, di problem nakatanggap ko ng referral fee. May referral fee yan eh. Wala naman po. Hindi naman, okay lang naman kasi kaming tatlo nagtutulungan katulad. Kumbaga ganun kayo ka-close. Okay. Yes. So, after no, nakapasok na si friend si friend B, sorry. So, okay na. Tapos nakapag-double job na rin siya. Ang problema lang kasi nung nag-double job na siya, after a month, transfer siya sa kabilang department na sobrang busy. Okay. And then, hindi niya ma-handle yung mga tasks. So, hindi na siya makapag-double job, ganun. Okay. Kasi same lang kasi yung schedule and same lang din yung rest day namin. So, kaya nakapag-double job kami. And then, eventually, nag-resign din siya after 2 months. So, ako lang yung natirang nakapag-double job after noon. Sabi ko na sa kanya na, okay lang yan, at least mayroon ka pa namang isang job, which is mas malaki yung salary compared dun sa old job. Pero gusto niya talaga mag-double job. Kasi malaking tulong din. And then, pinapasok niya yung boyfriend niya sa new work namin. Okay. Pero, hindi niya ako sinabihan. Like sinabihan lang niya ako nung nag-training na yung boyfriend niya. Bakit ka kailangan sabihan? Sa'yo ba yung kumpanya? Hindi naman. Okay. I think it's out of, siguro para sa akin. Kasi ganito kasi Papa Jack, meron kasi kaming co-worker na malapit na siyang ma-terminate doon sa old job namin. Tapos sabi sa akin ni friend B, na papapasukin namin yung isa naming friend para secure yung job niya, ganun. Pero pinapasok niya yung boyfriend niya, which is okay naman sa akin. Kaso hindi niya ako sinabihan. So para akong okay, bakit hindi ako sinabihan, ganun. So para akong nagtampo, pero hindi ko na pinansin. I just brush it off. So And feeling then, ko, wait lang. Okay. Feeling ko kaya bad trip ka kasi ayaw sa'yo ng boyfriend. Had it been wala kayong issue ng boyfriend, it would have been Of course. non-issue, tama? Oo. Okay, gets. Honestly speaking, ayaw kasi dun sa boyfriend niya. Kasi meron kayong history of conflict, kaya ganun. Okay, Opo. gets. Alam mo po, Papa Jack, magkasama po kami sa mga gala. Like, pumupunta kami sa ibang lugar, nagagala kami sa club. Magkasama kami, kasama yung boyfriend niya. Like, yung casual lang yung treatment namin sa isa. Pero I can feel na may tense, like, ayaw niya sa akin. So, it's okay. Hindi ko naman pinipilit yung sarili ko sa kanya. And then, yun na, nakapasok na yung boyfriend niya. And then kami nung si friend B. Hindi, friend A. Friend B yung may boyfriend eh. Ang gulo mo eh. Oo, opo. Friend A. So, si kayo ng friend A. Okay lang sa amin ni friend A na nakapasok si boyfie. Wala kaming problema. Oh. And then after nun, Papa Jack, like after 2 months, si friend B, meron kaming small conflict lang po. Like small conflict. What like was that all about? It's about yung bang sa bank transfer, ganun. Parang some money matters. Yes, I don't want to go into details lang po, pero I think it's parang na-misunderstood niya yung sinasabi ko. Like parang she thinks na biniblame ko siya kasi yung sahod ko hindi pumasok. So parang nag-rant lang ako na sinasabi ko, paano ba to? Na-frustrate kasi ako, Papa Jack, yung sahod ko for 2 weeks hindi pumasok. Naku, nakaka-bad trip nga. Pero paano niya naging kasalanan? Para kasi yung sinasabi niya, are you blaming me? Ganon. Sinasabi niya paano sa niya akin. naging kasalanan? How did it sound? Why did it sound like? Kasi, nirefer niya ako, mag-change ka ng bank. Ganon, sabi niya sa akin. Kasi mas malaki yung conversion. At the same time, madali lang yung pagpasok ng sahod. But,
hindi ganon sa akin. At I think mga 2 weeks siguro bago pumasok yung sahod ko. So, Okay. na-frustrate ako, ganon. So sinabi mo, Tapos nag-rant sinabi mo ako. na ikaw kasi nag-suggest ka pa ng ganun, tuloy wala Hindi. kang ano, sabi mo. Ang sabi ko, paano ba to? Wala akong sahod, meron akong babayaran, ganon. Nag-rant ako ng ganon. Kasi I'm so frustrated, ganon. So, para siyang napikon, I think sinabi niya, so you're blaming me? Ganon. So, para akong natauhan, sorry, hindi naman kita biniblame sa nangyari, ganon. Parang lang, ganun. Parang lang ha, hindi ka Parang lang. ganun. But I honestly think that you were blaming her. No, parang akong na-frustrate, Papa Jack. Yes, Kasi because parang the mere fact that you had to send that to her, knowing that she was the one who suggested that, it's in effect you blaming her. Maybe it was I not your think so. maybe it was not your intention na ma-feel bad siya, but you are practically telling her that what you were suffering from was a direct effect of her suggestion. So it was a blame. I think so. Ganon din yung parang ganon. Kasi hindi kasi agad pumasok sa mind ko. So, You were yun na, just being comfortable with her kasi kaibigan mo yes, naman, parang yes, ganun. exactly. Okay. Kasi every time naman pag may problema, siya yung nilalapitan ko talaga, si friend B compare kay friend A. And then after nun, Papa Jack, parang may something off na talaga sa kanya. Like hindi na siya like nang dati. Meron akong instinct na parang mayroon siyang anong tawag dito? Parang siyang parang ayaw niya sa akin or ganun. So, tinatry ko siyang kumustahin sa chats, ganun. Pero yung nagre-reply naman siya sa akin, Papa Jack. And nandito kasi sa work namin, Papa Jack, is wala kasi kaming main task, ganun. Like, it's more likely, like, work ka lang ng work dyan. We have designated tasks, but we also have monitoring. So, kailangan namin mag-monitor ng work namin. And meron kasi yung one time, Papa Jack, yung boss namin, may pinapagawa siya sa akin. And then, hindi ako nakatulong sa monitoring doon sa task namin sa second job. And then, sinasabi niya sa akin, ba't hindi ka tumutulong sa amin, ganun. Sabi ko sa kanya, ay sorry, meron kasi akong ginagawa dito na platform, ganun. So, para siyang, I think, I'm not sure it's like sinasabi niya unfair kasi marami siyang work compare sa akin, ganun siguro yung dating. Tapos, napansin ko kasi, Papa Jack, mini-message niya ako sa group chat namin doon, kasama yung boss namin niya. Sinasabi niya, tumulong ka naman sa monitoring, ganun. So, I'm not sure kung anong gusto niyang ipalabas kasi nandun din yung boss namin. Parang, ang outcome kasi is, I'm on a bad side. Parang, wala akong ginagawang trabaho. So, I think ang mali lang sa akin, Papa Jack, hindi ako transparent. Hindi ko sinasabi na, mayroon akong task, ganito. So, sinasabi ko lang na sa nire-replyin ko lang siya, okay, I will work on monitoring, ganon. And then, after nun kasi, Papa Jack, yung boyfriend niya, mini-mention din niya ako sa GC, same ng ginagawa niya. So, parang, I don't know, parang kasing tinatry, hindi ko kasi alam eh. Para kasi sa outcome kasi namin, Papa, para kasing bad talaga yung gano'n, yung hindi siya maganda na na approach. Kasi dapat if gusto niya ng tulong, dapat siguro PM na lang niya ako or message na lang niya ako if need niya ng help. And then after noon kasi parang sabi ko meron talagang iba yung dating niya sa akin, parang iba. And then, yung position ko kasi, Papa Jack, sa company is QA. Quality assurance, yeah. Tapos, meron kasi kaming incident sa isang driver, but it's not hindi ako nag-handle doon. Pero, finoward niya talaga sa akin. Sinasabi niya, ikaw mag-work nito, like via message or via DM, sabi niya sa akin. Ikaw mag-work nito kasi QA ka naman, di ba? Ganon. So, I'm not sure if yun yung dating sa message niya. Mahirap kasi it's difficult to put an emotion to plain text. Exactly. Kasi, and you are interpreting it as something against you. Yes. Like, I'm assuming na parang ganun parang sarcastic yung dating. Okay. So,
sabi ko naman, okay, ganon. Okay lang yung reply ko. Tapos sabi niya, after ng reply ko, sabi niya, nagalit ka ba sa akin? Ganon. May problema ka ba sa akin? Ganon yung reply after. So parang, she's trying to, hindi ko alam. She's trying to, hindi ko ma-get yung sinasabi niya. Sabi ko naman, hindi naman. Wait lang, anong masama doon pag sinabi niya? It could just be a plain question na, di ba? It could just be a very direct and honest inquiry. Hindi ko Nagalit alam ka ba sa akin? Isasagot kasi sa kanya, Papa siya. Kasi hindi naman akong galit sa kanya. Mm-mm. So, parang sabi ko, hindi naman, medyo busy lang talaga ako. Ganun, sabi ko sa kanya. And then, after nun, Papa Jack, hindi na siya nag-chat sa akin, wala nang DM, ganun. So, wala na siyang update. Like, kasi kami, everyday kami nasa-chat, Papa Jack. Like, everyday talaga. Like, anong update sa amin, ganun. Okay. Wala na talaga. So, para sa akin, medyo, parang nagalit siya sa akin, ganun. And then, dito sa old work ko, Papa Jack, diba sabi ko meron akong old work, nag-double job ako. Bawal kasi yung double job sa unang work namin. May nagsumbong sa managers namin dito na mayroon daw akong ikalawang job. Okay. Tapos, sabay-sabay pa, ganun. So, para akong na-shock kasi ang nakakaalam lang talaga ng double job ko, Papa Jack, is friend A, friend B, at si boy C. So, pero at first, hindi ko sila tawag dito, hindi ko sila pinagdudahan at first. Nung nalaman, sinata ko ng manager ko, sabi ko, hindi po totoo yan, ganun. Nag-deny ako kasi pag sinabi ko yes, terminable offense yun. matatanggal ako. Yes, I will be terminated. So, sinabihan ko sila agad si friend A, si friend B. Sabi nila sa akin, baka na-hack ka, ganun. So, I think they were concerned of me. I think. Kasi sabi nila, baka na-hack ka. Dapat, i-format mo yung laptop mo, ganun. Sabi nila. I was worried kasi isa yung old job ko kasi laking tulong niya sa akin sa mga bills ko po eh. So, but since wala naman kasing binigay na proof yung nag-message sa manager ko. So, sinabi nila sa akin, sige, we'll give you the benefit of the doubt, ganun. So, pinilampas nila. And then, after a week, Papa Jack, nag-send na naman sila ng message sa manager ko. May nag-send na naman sa manager ko at saka screenshot lahat ng email ko po sa new company ko po. Kasi sa company namin, kapag mayroon kaming mga feedback or mga reports, pina-forward namin sa company email which will be makikita namin lahat, like all of us. So, yun yung screenshot nila at sinend doon sa manager namin. Okay. After doon, meron silang proof, so terminate ako sa old job ko po. Okay. I was so devastated after noon. Like, I was crying. Like, even my husband, hindi niya alam paano ako aluhin. Kasi I was, para akong nawala ng yun kasi yung ginagamit, yung salary ko doon, ginagamit ko yung pangbayad sa lahat ng mga utang ko. So, sinasabi ko, paano to? Wala akong isa na lang yung job ko, marami akong utang, ganun. Tapos sinabihan ko sila kasi hindi pa ako nagdududa na sila ba talaga ganun. So sinabi ko sa kanila kay friend A, friend B, at saka boyfriend, sabi nila na nahaka talaga, ganun yung nangyari, baka nahaka talaga, ganun. Tapos si friend B kasi, Papa Jack, meron kasi siyang sinabi sa akin, Papa Jack, na parang doon ako nagduda. Sabi niya kasi, alam ko na hack ka, pero alam mo hindi namin gagawin sa iyo. Hindi namin gagawin yung tatlo sa iyo. Sabi niya sa akin, parang naghugas kamay agad siya. So, nagduda ako. It just from the back of my mind, baka sila ganun. Pero wala naman kasi ibang nakakaalam, Papa Jack. Wala naman access dun sa new email namin, sila lang tatlo. So, sabi ko baka back job to, ganun. Pero ayaw kong maniwala kasi friends ko po sila. And then sorry. It's okay. I'm sorry. After noon, natanggal ako sa work. So, and then December po yun, like Pasko and New Year.
So, sabi ko, paano ba to? Paano ako makakabagon? Kasi marami akong utang, ganun. No, the bigger your salary is, Papa Jack, mas malaki yung utang mo. Yun talaga yun, Papa Jack. So, I'm not saying na lahat ng VA mayaman or malaki yung sahod. Pero marami kaming utang, Papa Jack, honestly speaking. So, after ng Papa Jack, yung friend B, concern na concern, tsaka si friend A, sabi nila, kaya mo yan, you can, makakabangon ka rin, ganun, sabi nila. Si friend A, tinawagan niya ako, sabi niya, sino ba yung feeling mo na nagsumbong, ganun, sabi niya sa akin. Out of the blue, tinanong niya sa akin. Tapos ako, sabi ko sa kanya, I think si boyfie ni friend B. Kasi sa lahat naman, siya lang naman yung may ayaw sa akin in the first place. So sabi ni friend A, sabihin mo sa kanilang dalawa na sila yung pinagdudahan mo, sabi niya sa akin. Sabi ko, no, I won't kasi magkasama tayong 4 sa isang company. And then ayaw ko ng gulo. And then wala naman akong magagawa kasi natanggal na ako sa old work. It doesn't make any change if sabihin ko sa kanila na sila yung pinagdudahan ko. Wala namang mangyayari, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, ikaw bahala, ganun. Para siyang nagalit or I don't know what happened. And then after a few hours, siguro Papa Jack, after ng conversation namin friend A, nakita ko yung post ni friend B sa Instagram. Sinasabi niya na, may nag-post siya ng quotes. Sabi niya, para bang insecure daw na friend, ganun, or para bang nag-jealous na friend, ganun. Sinasabi niya doon sa quote niya na dapat walang jealousy sa friendship, ganun. So parang pinapatamaan niya ako. I don't know if it's me. I don't know. Pero I feel it's me. Parang na-feel ko na parang ako yung pinapatamaan niya. Tapos, after in-unfollow ko siya sa Instagram kasi parang after na kasi nung natanggal ako, Papa Jack, after 2 weeks, hindi na kasi sila nag-DM sa akin, hindi na nag-chat. Parang nag-ghost nila ako lahat. So, parang akong nagtampo sa ginagawa niya. So, kasi parang palagi siya nagpo-post. Hindi naman siya ganun eh. Hindi siya ganun na friend na nagpo-post sa mga feelings niya. Kasi very private siya. Tapos eventually nag-post siya after nung conversation namin friend A. And then, after nung Papa Jack, after a month, talagang totally ginusted nila ako. Pero nag-message kami sa group chat namin doon sa work. Pero when it comes to DM, wala na talaga. Hindi na sila nagkukumusta sa akin. Kinut off nila ako automatically after nun. And then meron kaming isang coworker sa old company nag-message sa akin. Tinanong niya ako, ba't daw ako natanggal doon sa old company namin? And then, hindi ko sinabi sa kanya yung anong reason. Sinasabi ko lang na, natanggal ako kasi nag-double job ako. Ganun. Tinanong niya si friend B. Kasi friend din niya yun si friend B, Papa Jack. I'm not sure if you're getting me. I get you. Okay. Sobra ka ha. Ikaw pala bintang ka. Okay. Kasi medyo mahaba yung story ko. It's okay. So, okay. So sabi ni common friend namin, tinanong daw niya si friend B. Kasi sinabi ko na hindi na kami nag-communicate ni friend B after noon. So wait lang, going back. So yung friend A pala, then rider ka rin noon according to your story kasi nakarating kay friend B kaya nag-post. Tama? Okay. Kasi siya naman yung sinabihan ko, Papa Jack, na sila yung pinagdudahan ko. Wala lang, siningit ko lang kasi hindi mo nabanggit yun eh. Para alam mo nakikinig ako. Kala mo ha? You're an active listener. I am. I'm attentive. O, tuloy. Tapos? Okay. Tapos sabi niya, tinanong daw niya si friend B kung anong nangyari. And then yung si friend B, she gets very defensive. And then she called her. Tapos sabi niya, the reason daw na kinut off niya ako, it's because pinagdudahan ko siya, Papa Jack. Sinabi niya sa friend namin, common friend namin na para kasi ba't daw siya pinagdudahan, ba't ko daw siya pinagdudahan, gano'n. Sinabihan siya ng common friend namin, dapat kinonfront mo si May, gano'n. Sabi niya, kahit kinonfront ko siya, hindi naman siya maniniwala sa akin kasi close na yung mind niya, gano'n, sabi niya sa friend namin. Sabi niya, I don't need to explain anything, gano'n, sabi niya. So, para sa akin, ba't naman ganun? Kasi if
you cherish our friendship, dapat i-confront mo ko. Dapat tinanong mo sa akin, anong nangyari? Ba't mo ko pinagdudahan, di ba? Yun lang yung question. Or para akong nasaktan. Well, you are not entirely correct sa sinasabi mo na yan. Kasi you put the obligation on them na i-confront ka, pinagdudahan mo sila. Oo. So bakit nila obligasyon yun? Di ba dapat mas obligasyon mong, hindi kakasabi mo lang eh. If you really value, di ba kakasabi mo lang? If she really values the friendship, dapat kinonfront ka nila kung bakit, bakit ikaw hindi mo nagawang tanungin sila ng directly? Kasi, why did you have to go through the friend A? I was about to confront them, Papa Jack, kasi sa work namin kasi, Papa Jack, palagi kasi nila akong binabantayan. But still, hindi mo pa rin ginawa. I'm just saying, I'm not saying you're right. Hindi ko ginawa, Papa Jack, kasi natakot ako. I don't want to, hindi ko ba siguro magsira yung friendship namin, kaya hindi ko. Well, wait lang. Huwag ka muna umiyak kasi may tubig ka ba dyan, ma'am? Yes. Gusto mo mag-half bath? Mag-half bath ka kaya muna, antayin ka namin. Hindi, wala naman akong kasi nangyari naman to. Ang sinasabi ko lang, yes, because kini-question mo na bakit hindi ka na lang nila kinonfront na pinagbintangan mo sila. So I'm just following your own logic. Ang logic mo kasi, bakit hindi nila kinonfront na nagbintang mo sila? Eh, ikaw mismo, bakit hindi mo na sila kinonfront at tinanong na sila pala yung... Diba? So I'm just following your logic. I'm just saying. Yes po. But you get my point, right? Po. Yes, I get your point po. And of course, may mali naman ako. Hindi ko naman dinidenay, Papa Jack, kasi I know meron akong mali kasi hindi ko sila kinonfront. Okay. The reason why hindi ko sila kinonfront kasi natakot ako, Papa Jack. Natakot ako. I back out. Ganun. Kasi magkasama kasi kami sa work. Hindi kayo magkakaibigan kung ganyan. Kasi umpisa pala ng kwento mo, dinilute nyo na yung line of friendship and work eh. Hindi kanya pa pwedeng sumasama loob mo pag tinag ka niya sa group chat na office kahit may kinalaman sa work. You want him to treat you want her to treat you otherwise as friend na dapat may consideration. Dapat EPM. So, na-blur nyo na yung line na yan. Okay, sige. Tuloy. Tapos, ma'am. And then, yun po. Sabi ng common friend namin na sana magka-okay kami, ganun. I want to talk to her, Papa Jack. It's just that para kasi hindi ako natakot ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. And naman kasi na, I know I have, meron din akong lapses siguro sa friendship namin. And then, of course, hindi naman kasi perfect yung friendship namin. Sa totoo lang. And then, I cherished him. Tapos, genuinely, parang happy ako sa kanilang success, actually. Parang nasaktan lang ako kasi, feeling ko kasi, yun lang yung pagdududa ko kasi baka sila o ganun. Yun lang yung pagdududa ko kasi wala namang ibang nakakaalam sa mga access namin sa new job. Ang gusto ko lang kasi, Papa Jack, is magkausap kami. Pero, natakot ako. Until now, I'm still scared na if I confronted her, baka may ibang sabihin or may iba na namang issue, ganun. Yun lang yun. Even my husband told me like, just be professional siguro sa work. Kasi magkasama kami sa work, Papa Jack. Hindi ko sila pwedeng iwasan, kasi magkasama kami. Okay. And gusto ko na lang matapos na. Kahit na hindi mabalik yung friendship namin before, it's okay. Wala naman akong magagawa doon. Gusto ko lang na siguro na advice from you kung how to handle this kind of situation that I'm in right now. It's not easy for me, and I know it's not easy for them as well. I just well, don't assume for them. For all you know, baka easy sa kanila to. Okay. I'm just saying. Diba? Kasi mga mamaya you're assuming na it's not easy for me and I'm sure it's not easy for them. Baka mamaya it's easy for them. Anong tanong mo sa akin, ma'am? I just want advice kung should I confronted them about what happened? Well, confront is the wrong term. Or talk to them, perhaps? Well, I guess it's not the right time.
I just wonder about several things here. Dalawa sila and you're against two of them. Tama? Yes po. So, by law of probability, sila yung maling parehas at ikaw yung tama. No, I don't think I'm correct also. Di ko naman inaamin na may ako yung correct. So, at sila hinahanap yung ko ano yung nagawa mo mali. Kasi I'm trying to Opo. figure out what have you Yes done po. wrong. I'm trying, yes, yun yung pinifigure out ko. Baka meron siguro silang, I think you know exactly kung anong pagkakamali mo. I don't believe na hindi mo alam. siguro I overshared perhaps. Kasi every time kasi na may something new or success sa akin, sinishare ko sa kanila. I'm not sure, pero si Friend A kasi sa akin, hindi ko na-mention, sinabi kasi sa akin ni Friend A before, yung sinabihan ko siya na may nagduda ako kay Friend B, sinabi niya sa akin na baka nagselo si Friend B sa'yo, ganun. Kasi yung client namin very generous sa akin, binibigyan niya ako ng office, like let's say for example, camera, binibigyan ako ng camera ni client, or treadmill, binilhan niya ako ng treadmill. Tapos lately, in-offeran ako, nabigyan ako ng MacBook. Sabi ni Friend A, baka... the client where you work, the three of you work for? Yes, correct po. Why would you have that kind of privileges? Anong ginagawa mo? Bakit It's because... MacBook, treadmill, those are very personal, those are very personal gift items. Ganyan din kasi yung client sa amin lahat, Papa Jack. He's very generous talaga. It's just that vocal ako kasi sinasabi ko sa client ko, sorry, pero yung laptop ko very, slow, ganun. Sinasabi niya, bumili ka ng MacBook kasi it's very, reliable. I would understand the laptop, but why treadmill? Treadmill kasi sinabihan ko si client na, meron akong treadmill, binili akong treadmill, ganun. Sabi niya, oh yeah, it's good for your health. I will refund it, ganun. Ganyan siya kasi ka-generous, Papa Jack. It's not just me, lahat kami, actually. So, sabi niya sa akin ni Friend A, baka pagselo siya or ganun. And then, sabi ko naman, ba't siya magsaselo sa akin? Same lang naman sa atin lahat si client. And then, yun lang yung nakita ko sa kanyang post na jealous daw. Ako daw yung nag-jealous sa kanya. So, hindi ko get kung saan niya nakuha yun or ba't niya naisip yun na nagsiselos ako sa kanya. Then, I have my own problems naman po. I think siguro, sometimes kasi, Papa Jack, medyo emotional ako sometimes. So, kapag nag-chat ako sa kanila, sometimes OA na siguro, tapos para silang napipikon, ganun. I think meron din akong mga lapses talaga. But sa aming friendship kasi, we've been friends for more than 10 years kasi. So, I don't know what happened, but ganito nangyari sa friendship namin. Anong tanong mo sa akin? Yun nga po, earlier. Gusto ko lang, is it okay? Is it the right time? I'm not sure when it's the right time, but I just wanted to know if I would talk to them or I should just parang cut off na lang, ganun. Okay. I think the last one is a hypocrite question, no? Cut off, no? Otherwise, hindi mo ako tinawagan kung option mo yan. Tama? Po? Otherwise, hindi mo ako tinawagan kung if you're willing to cut them off. Yes po. Okay. So let's just be transparent with this conversation. Let's have an honest conversation. Ready? Opo. Yes okay. po. Okay lang man pagkwentuhan natin yung kinuwento mo sa akin. Opo. Okay. Sorry pero feeling ko mali talaga yung mga naging direction ninyo eh. Like you diluted, 'di ba, the friendship into tawag nito, into being co-workers. Kasi ano yan eh, tawag nito iba kasi ang dynamics pag magkakaibigan kayo. Iba kapag magkakatrabaho, no?
pag magkakaibigan, you are vulnerable, you are loosened up, 'di ba? Kumbaga you let your guards down. Pag magkakatrabaho na kayo, meron na kayong kanya-kanyang unique vested interest. Iba na yung interest ninyo sa part na 'yan, no? And I'm sure, 'di ba, kumbaga intentions were actually genuine naman when you wanted to ipasok sa work, ganyan, no? Genuine naman yung intention doon. Kaya lang siguro hindi natanggal yung part na especially sa iyo, no? Na parang you have to have the upper hand when it comes to work kasi ikaw nagpasok. Like halimbawa, kailangan ipagpaalam sa'yo na pinasok yung boyfriend. Nagigets ko yun eh. Ang tawag doon ay respeto, di ba? Yes po. Pero kung pag-uusapan ay strictly work, hindi kailangan magpaalam sa'yo. You do not own the company. Exactly. Di ba? But then again, because blurred yung line of friendship and being professionals, inaasahan mong ibigay sa'yo yung courtesy na yun. Yes po. Di ba? Mahirap lang gawin kasi if we go back to just being friends, alam mong ayaw sa'yo ng boyfriend. Tama? Yes po. So hindi ko alam kung anong rationale ng kaibigan mo, bakit hindi niya sinabi sa'yo. Kasi kung magkakaibigan kayo, it wouldn't be difficult for her to tell you na, oy, sis, ipapasok ko yung jowa ko ha. It could just be a casual conversation eh. Tama? Yes po. So I get you when you said nakakatampo yun. Nakakatampo talaga yun. Nakakatampo talaga yan. But do you have the right to question that? Wala kang karapatan. Because you do not own the company. Pare-paras kay empleyado. Diba? It does not put you in a position where you can vet kung sino papasok sa kumpanya. Hindi dahil pinasok mo sila. Tama? Yes. So I think the problem started when those things happened, no? Nung dinesisyonan niyo na yung maging magkakatrabaho kayo. Nakakaumay talaga yan. Alam mo, may makakaumay yan. Now, let's go back to your question, no? Do I confront them? No. Confront, I guess, is not the right term. Do I talk to them now? I don't think it's the perfect time, no? May, I do not have the appetite to tell you whether mali ka o tama ka o mali sila, tama ka or sino tama at sino mali dito. I don't believe that I am getting the full picture here. You have your own side, they have their own reasons, 'di ba? In the laws of probability, mas malamang mas may katwiran sila kasi 2 plus 1 dun eh. Tapos pag-isa kang ayaw nila eh. Tama mali? Yes po. So, mas malamang na mas may ayaw sila sa'yo. Feeling ko, may mga tao kasi okay lang maging blunt ako sa'yo, ma'am. Yes. May mga tao kasi you have to hate them for you to love them eh. Mahirap mahalin. Di ba kasi hard shell lagi. Baka ganun ka, no? O, di ba yung, kasi, okay lang, no? Pero feeling ko kasi may kayabangan ka magsalita eh. Ano po yung kaibahan? Kayabangan. Sorry, kayabangan. Feeling ko may ganun kang Feeling ko may ganun kang may ganun kang aura. Yes, I admit. Yes, tama ako mali. No, yung hindi mo naman gusto magyabang but there is this sense of entitlement when you talk. Yes, it's true. Kasi nga ikaw nagpasok sa kanila. Kumbaga you've done more for them. But you know what, May, there's a very thin line between arrogance and confidence. I want you to say that with me. Kasi gusto ko maalala mo to. There's a thin line. Say it with me. There's a thin line. There's a thin line. Between arrogance. And confidence. Feeling ko biktima kanyang linya na yan. Natawid mo yan. Na feeling ko naman, hindi mo dapat inaalagaan yan. Kasi nga friends mo naman sila eh. Bakit mo naman iingatan? Dapat ka tanggap ka nila kung ano ka. Tama? Yes po. So, yung part na yon, naiintindihan ko kung bakit hindi ka gaanong guarded, no? Baka mamaya you meant something good but you were interpreted some other ways. Tama, no? Yes po. Kaya ka nasaktan ngayon kasi your intentions were okay and you love them. Yes. Mahal mo yung mga kaibigan mo. Now, I love them. Yes. I understand and I believe you. Kaya nga tayo magkausap ngayon eh.
Diba? Kasi this is, your call to me is an act of desperation. Tama? Yes po. Okay, now, listen carefully. I will give you I'll try to give you a sensible advice that may not make sense tonight. Okay po. Okay, it may not make sense tonight. But someday it will make sense. I want you to just keep your doors open for them and not do anything yet. Okay. Now, I want you to just keep your doors open for them and not do anything yet. One day, with some stroke of luck, maybe one occasion, magkakatagpo-tagpo kayo niyan. And the last thing that I want you to do is to come up with something that you might regret or that might hinder the chance that pwede kayo maging okay someday. Okay. Bilang magkakaibigan, one day, tatawanan nyo to. Diba? Because there's 10 years of friendship. It's not easy to throw it away. Now, Yes po. there's another underlying question there. Papa Jackson, paano kung even if I let the doors open for them, wala naman nangyari? Then it wouldn't be your fault na. Okay. Diba? One day you're going to learn what really happened if they were the culprits. If he is the culprit. If she is the friend B, diba? If she is the culprit. Okay. But just keep your doors open for them. Hayaan mo lang, Okay. no? Right now, you are not supposed to do anything. Okay. Because anything you do, any move you make, might push them even farther from you. Mm-mm. Okay, now, we agree on that, tama? Yes po. Okay. I agree. Let me touch on something that you're not asking from me. Okay lang ba? Okay po. Okay. You have your husband and a family. Tama, mali? Yes po. Okay. I know that it's painful to lose your couple of your friends whom you're close with and been friends for 10 years. Tama? Yes po. But, I want you to remember this. But, it must not consume you as a person. Because you have a husband and a kid that deserves this more than anybody else in the world. Okay po. Okay? This should not and this must not consume you. Because you have a husband and a kid that deserves this more than anybody else in this world. Okay po. Alam mo, when we grow older and when we start building families, our priorities will change. Sometimes, effortlessly, sometimes through, some chaotic activities or events like this one. But it will really change. Sometimes we outgrow our own circles. Or sometimes they outgrow us. It does not mean that you are the bad one here. You were just comfortable. Kaibigan kasi. Mm-mm. Alam mo yun ang problema pag magkakaibigan kayo. May ululan kayo eh. Tama? Yes po. Oo. Na one day, kapag hindi na kayo friends, sinusumbat na nila sa'yo na mayabang yan o kaya maldito yan, ganyan. Pero noong time na yan, yun naman yung tinatawan yun sa akin. Di ba? So let's just be contented tonight with the idea that we both agree that your intentions were good. Maybe you were misinterpreted. Diba? Nag-suffer ka na. You lost a job. Tama? Yes po. You are not, tawag nito, you are not particularly begging to be a part of their circle. But you are not closing the doors. Ang ganda na lang muna tayo. Focus ka muna ng energy mo sa asawa mo at sa anak mo. Okay.
He'll find another job. I'm sure, mukhang matalino ka naman. I mean, you sound you're reasonable and very smart woman. Meron lang akong i-share, Papa Jack. Ha? So, meron lang akong i-share. Meron pa. Akalain mo yan, ha? Di ba, na-terminate ako sa old work ko po. Tapos yung manager ko na from Mexico, nag-reach out sa akin from my old job. She wants me to, come back. Go back? Sabi niya. Yes, sa old company namin. Tapos, yun po, yung owner ng company, gusto nila ako i-rehire din. So, na-rehire po ako last January. I still have my old job. Congratulations. Thank you po. But I lost friends po. You did not lose them. You paused the friendship. Alam mo, kung walang away ang mga makaibigan, hindi kayo magkakaibigan. Friendship are not designed to just endure happy times and good days. The real trial is to go through difficult times. May gusto kong sabihin, kaya alam mo, magalit ka sa akin eh. Sabihin ko ba? No, it's okay. You can be honest with me, Papa Jack. Yes, para marami magagalit sa akin. Sabihin ko ba? You can be honest. Sige. Ano kasi, babae kayo madadrama kayo. Kasama sa recipe yun. It's true. Sorry na! It's true. Sorry na. Factor yun. Hindi ko sinasabing yun, pero factor yun. Sorry na kagad. Sorry. I-block niyo yung ano na. Sorry. Sabi ni Rosalie, mali. Sorry. Hindi lahat. Oh. Marami na nag-agree. Yung mga nag-alt, madrama nga kayo. You'll have them soon back into your life. Maybe not in the same tawag ito, dynamics, but mabalik yan. Mapagbiro ang tadhana. Yes po. I really appreciate Papa Jack. Thank you so much for the advice. I really needed this. Good luck po. Thank you so much po. May gusto kang mensahe sa kanila? I don't know. I don't know what to say, Papa Jack, but I'll be here waiting for them. That's it. Yun lang po. Oh. Ano yun? Maraming salamat po. Bye-bye. Thank you so much for listening po. Thank you. My pleasure. God bless po. Bye-bye po. God bless. Bye-bye.